Ang ikasyam sa hanay ng mga karosa. Ang pananalangin sa halaman ng Getsemani. Matapos ang huling hapunan, nagtungo si Jesus at ang mga alagad sa bundok ng mga olibo. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila, "Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso." Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol na bato, saka lumuhod at manalangin. "Ama," wika niya, "kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, gayon may hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo." Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Tumindig siya. Pagkapanalangin at lumapit sa kanyang mga alagad, nanarat na niyang natutulog dahil sa tingli ang prinsipe ng mga apostoles at kauna-una ang Santo Papa ng Simbahang Katolika. Ang kanyang sagisag ay dalawang susi, isang pilak na sumisimbolo sa lupa at isang ginto na sumisimbolo sa kaharian ng langit. San Pedro Apostol, panalangin mo kami. Ang imahe ni San Pedro ay nasa pangangalaga ni Brother Edgardo Bahakan. Ang ikalabing isa sa hanay ng mga karosa, San Andres Apostol. Isang mangingisda sa Galilea si San Andres. Siya ay kapatid ni San Pedro Apostol at isa sa mga disipulo ni San Juan Bautista. Matapos ang pagbabautismo kay Jesus sa Ilog Jordan, ay pinakilala ni San Andres si Jesus kay San Pedro na ang wika'y nakita na namin ang Mesiyas. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Si San Andres ay namatay na isang martir sa pamamagitan ng krus na hugis X, kung saan siya ay ginapo sa loob ng 3 araw hanggang sa mamatay. Ang kanyang huling wika, "Tanggapin mo ako, O Kristo Jesus. Tanggapin mo ang aking espiritu na may kapayapaan sa iyong kahariang walang hanggan." San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Torium.
Tapos mga ang imahen sa tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Sister Gina Villalobos. Ang ikatlo sa hanay ng mga karosa, ang panunukso kay Jesus sa ilang. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad na pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. Mailap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang imahen ito ay nasa pangangalaga ng Bundalian Paes Family. Ang ika-4 sa hanay ng mga karosa, ang pangangaral ni Jesus sa babaeng taga Samaria. Nagpahinga si Jesus sa tabi ng isang balon sa Samaria habang ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa bayan para bumili ng pagkain. Nakita ni Jesus ang isang babaeng Samaritana na umiigib ng tubig. Kinausap niya ito at nakiinom. Karamihan ng mga Hudyo ay galit sa mga Samaritano. Kaya nagtaka ang babae nang makipag-usap sa kanya si Jesus. Pero mahal ni Jesus ang lahat ng klase ng tao. Sinabi niya, naudyok si Putina at ang kanyang mga anak na ipangaral ang mabuting balita sa kabila ng matinding pag-uusig sa mga unang Kristiyano sa ilalim ng pamumuno ni Emperador Nero. Ayon sa tradisyon, pinapatay ng malupit na emperador si Putina at ang kanyang mga anak. Santa Putina ng Samaria, ipanalangin mo kami. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ng Pamilya Neri. Ang ikapito sa hanay ng mga karosa, ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem o kilala rin na tawag sa Lahumenta. Sakay ng isang asno si Jesus ay matagumpay na pumasok sa banal na lungsod ng Jerusalem. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya, Hosana o anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ang imaheng Lahumenta ay nasa pangangalaga ni Sister Nora San, ang ikasyam sa hanay ng mga karosa. Ang pananalangin sa halawanan ng Getsemani. Matapos ang huling hapunan, nagtungo si Jesus ng mga alagad sa bundok ng mga Olibo. Pagdating doon, sinabi niya sa kanila,
Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol na bato. Saka lumuhod at manalangin. Ama, wika niya, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, gayon may hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo. Tigib ng hapis, siya'y nanalangin ng lalong daigdig. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na anong malalaking patak ng dugo. Tumindig siya. Pagkapanalangin ang lumapit sa kanyang mga alagad, nanarat na niyang natutulog dahil sa tingli ang prinsipe ng mga apostoles at kauna-una ang Santo Papa ng Simbahang Katolika. Ang kanyang sagisag ay dalawang susi, isang pilak na sumisimbolo sa lupa at isang ginto na sumisimbolo sa kaharian ng langit. San Pedro Apostol, panalangin mo kami. Ang imahe ni San Pedro ay nasa pangangalaga ni Brother Edgardo Bahacan. Ang ikalabing isa sa hanay ng mga karosa, San Andres Apostol. Isang manging isda sa Galilea si San Andres. Siya ay kapatid ni San Pedro Apostol at isa sa mga disipulo ni San Juan Bautista. Matapos ang pagbabautismo kay Jesus sa Ilog Jordan, ay pinakilala ni San Andres si Jesus kay San Pedro na ang wika'y nakita na namin ang Mesiyas. At sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Si San Andres ay namatay na isang martir sa pamamagitan ng krus na hugis X, kung saan siya ay ginapo sa loob ng 3 araw hanggang sa mamatay. Ang kanyang huling wika, tanggapin mo ako, O Kristo Jesus. Tanggapin mo ang aking espiritu na may kapayapaan sa iyong karihang walang hanggan. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Nangyayari bagang lumitaw ang anumang magaling na bagay sa Nazaret. At sinabi sa kanya ni Felipe, pumarito ka at tingnan mo. Matapos ang pag-akyat ni Jesus sa langit, si San Bartolome Apostol ay nagtungo sa iba't ibang dako ng mundo, taglay ang ebanghelyo ni San Mateo sa pangangaral nito. Siya ay namatay na isang martir sa pamamagitan ng paglaptos sa kanyang balat hanggang mamatay. Dahilan upang siya'y hirangin bilang isang san. San Bartolome Apostol, ipanalangin mo kami. Ang imahe ni San Bartolome ay nasa pangangalaga ni Brother Val Grimaldo. Ang ikalabing tatlo sa hanay, San Mateo Apostol at Evangelista. Si San Mateo Apostol at Evangelista ang may akda ng unang ebanghelyo. Siya ay anak ni Alfeo na tinatawag ring pangalang Levi. Siya ay isang maniningil ng buwis bago siya tawagin ni Jesus sa mga katagang, sumunod ka at maglingkod sa akin. Ang suisun niya ay isang lalaking may pangkabe at kapatid ni Judas Tadeo. Siya ay kamag-anak ni Jesus at naging unang obispo ng Jerusalem. Siya ang may akda ng isang sulat para sa mga Hudyo Kristiyano na naghihirap at inaapin. Ayon sa kanyang sulat, ang pananampalataya ng walang mabuting gawa ay hindi maililigtas ang isang tao at ang tunay na karunungan ay ibinibigay lamang mula sa itaas. Santiago el Menor Apostol, ipanalangin mo kami. Ang ikalabing lima sa hanay ng mga karosa, San Judas Tadeo Apostol. Si San Judas Tadeo Apostol ay kapatid ni Santiago el Menor at anak ni Santa Maria Jacobe. Siya ay kilala rin sa bansang na Judas Jacobe, mula sa Griego na Jacobe, na nangangahulugang Santiago. Siya ay kamag-anak ni Jesus at may akda ng sulat para sa mga simbahan sa silangan. Ang kanyang sulat ay naglalaman ng mensaheng pag-asa para sa mga mananampalataya sa kabila ng gandang pinagaling ng Panginoon. Napabilang siya sa mga tapat na tagasunod ni Jesus at ginamit niya ang sariling ari-arian para tuspusan ang mga pangangailangan sa misteryo nito at ang mga alagad. Susana na pagkalaga ni Cristo, ipanalangin mo kami. Ang imaheng ito ay nasa pangangalaga ni Brother Romel Texon at pamilya. Ang ikalabing-7 sa hanay, ang pagdakip kay Jesus o Senyor Cautivo. Pinagka ni Judas si Jesus bilang hudyat na ito'y dadakip. Sinabi ni Jesus sa mga nagsidating, kinakailangan pa ba ninyong magdala ng mga tabak at panghampas sa pagdakip sa akin na tila baga ako isang tulisan? Araw-araw ay kasama niyo ako sa templo nagtuturo, ngunit hindi niyo ako dinakip. Datapwat ito ang inyong oras habang ang kadiliman ay naghahari. Nangyari ito upang matupad ang kasulatan. Iniwan siya ng mga apostoles at siya'y dinakip ng mga kawalang dinala kay Anas, pagkatapos ay kay Caiphas ang unang saserdote. Ang imahe ng Senyor Cautivo ay nasa pangangalaga ng pamilya Salita.
Ang ika-18 sa mga hanay, ang pagtatatwa ni Pedro kay Jesus. Samantalang si Pedro noon ay nasa patio, nilapitan siya ng isang utosang babae at sinabi sa kanya, "Kasamahan ka rin ni Jesus na taga Galilea, hindi ba?" Ngunit nagkaila siya sa harap ng lahat. "Wala akong nalalaman sa sinasabi mo," sagot niya. Makalawa at makatlong ulit niya pang itinatwa si Jesus. Matapos ito ay tumilaw ang manok. Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, "Bago tumilaw ang manok ng 3 beses, ay 3 beses mo akong ikakaila." Lumabas siya at tumatapos ang buong pagkakataon.